Nandoon pa rin siya. Nakatayo sa pintuan, nakangiti. Hindi ko man lang alam kung sino siya. Hindi ko alam na siya pala ang dahilan kung bakit hindi na ako nakatulog ng mahimbing sa lumang bahay ng pamilya namin sa Batangas. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. 4 na taon na ang nakalipas, noong 22 anyos ako, kinailangan kong umuwi sa Batangas. Hindi ko na makita ang lola ko, si Lola Corazon, bago siya pumanaw. Nandoon ako sa Dubai, nagtatrabaho bilang isang accountant. Pero nang magkasakit ang lolo ko, si Lolo Ben, kailangan kong umuwi para alagaan siya. Siyempre, doon ako tumuloy sa luma naming ancestral house sa Lipa. Malaki ang bahay, matanda na rin, mga nasa 70 taon na siguro. May mga lumang gamit pa doon na hindi na ginagamit. Pero masaya ako dahil makakasama ko si Lolo Ben. Ang hindi ko lang alam, simula pa lang pala iyon ng isang bangungot na hindi ko malilimutan. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lolo Ben, nagsimula ang mga panaginip na unti-unting sisira sa payapa kong pagtulog. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Unang gabi pa lang, napanaginipan ko na may isang babae sa aking kwarto. Nakaupo siya sa gilid ng kama ko. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya, pero alam kong nakatitig siya sa akin. Sinubukan kong magsalita, pero walang lumalabas sa bibig ko. Naramdaman ko ang takot na gumagapang sa aking dibdib. Huwag kang matakot, apo. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Matagal na akong nandito. Matagal na kitang gustong makilala. Hindi ko maintindihan. Bakit ngayon lang? May kailangan akong sabihin sa iyo. Kailangan mong malaman. Nanginginig ako habang inaalala ang panaginip na yon. Ang boses niya ay parang musika, pero may kakaibang bigat. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Sa loob ng isang linggo, paulit-ulit kong napapanaginipan ang babaeng iyon. Tuwing gabi, nandoon siya. Minsan nakatayo sa bintana, minsan naman nakaupo sa silya. Hindi siya nagsasalita palagi, pero ang titig niya ay sapat na para hindi ako makahinga. Isang araw, tinanong ko si Lolo Ben tungkol sa mga lumang larawan sa sala. Lolo Ben, sino po itong babae sa larawan? Ang ganda niya po. Si Lola Corazon mo yan, apo. Ang lola mo. Bakit mo na itanong? Nagulat ako. Hindi ko siya nakilala. Tumingin ako ng mabuti sa larawan, sa kanyang mga mata, sa kanyang ngiti. Siya. Si Lola Corazon po. Bakit? May problema ba? Biglang bumalik sa isip ko ang mukha ng babae sa aking panaginip. Ang mga mata niya, ang kanyang ngiti. Parehong-pareho. Hindi ako makapaniwala. Ang lola kong hindi ko nakilala, ay pumupunta sa akin sa panaginip. Lolo, napanaginipan ko po si Lola Corazon. Napanaginipan mo siya? Paano? Tuwing gabi po, Lolo. Nagpakita po siya sa akin. Kinakausap niya po ako. Nanlaki ang mata ni Lolo Ben, hindi siya makapagsalita. Nakita ko ang takot sa kanyang mukha. May sinabi po siyang kailangan kong malaman. Pero hindi ko po maintindihan. Ang lola mo may gusto siyang sabihin sa iyo bago siya pumanaw. Hindi niya nasabi. Pero hindi ko alam na ganito. Lolo, ano po ang kailangan kong malaman? Ano po ang sinabi ni Lola Corazon? Naging emosyonal si Lolo Ben, hindi niya mapigilan ang luha. Kailangan mong hanapin ang kanyang lumang diary, apo. Nasa ilalim yon ng kanyang lumang vanity table sa kwarto niya. Doon niya isinulat ang lahat ng kanyang mga lihim. Ang mga bagay na hindi niya nasabi sa amin. Agad akong pumunta sa lumang kwarto ni Lola Corazon. Nandoon pa rin ang kanyang vanity table, puno ng alikabok. Binuksan ko ang isang lihim na drawer sa ilalim. At doon ko nakita ang kanyang diary.
Habang binabasa ko ang diary, unti-unting nabuo ang kwento. Mayroon pala siyang kapatid na nawawala, na pinaniniwalaang namatay sa isang trahedya sa dagat. Pero bago siya mamatay, nalaman ni Lola Corazon na buhay pa pala ang kanyang kapatid. Mayroon siyang anak, at si Lola Corazon ang kaisa-isang nakakaalam nito. Gusto niyang hanapin ko ang kanyang pamangkin, ang anak ng kanyang nawawalang kapatid, dahil mayroon silang karapatan sa lupain sa kabilang bayan na matagal nang pinag-aagawan. At nang gabing iyon, napanaginipan ko ulit si Lola Corazon. Nakangiti siya. Nagpaalam. Ang kwentong ito ay isang paalala na kahit ang mga patay ay maaaring may unfinished business. Ang mga panaginip ba ay paraan ng ating mga mahal sa buhay na kumonekta sa atin, o ito ba ay produkto lamang ng ating isip? Kaya, totoo ba ito o kathang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.